Hello guys! Long time no see. So, kung napansin ninyo, matagal akong hindi nag-upload or nag-a-upload kasi busy ako. First, wait, naririnig ko yung pusa. Yung pusa kasi ang ingay. So, anyway guys, yun nga, hindi ako nakapag-upload. I think the last time na nag-upload ako is yung nagpunta kami dun sa Tennessee for the waterfalls. Actually, that was like summer, like around June. And then, marami kong mga video na dapat i-upload ko. And then, mag-answer din ako ng comments about nursing. May mga tanong ako na nakita, no, na kailangan sagutin. But then, the problem, I got busy and I'm sick right now too. So, um, hindi wala akong time, nagkasakit ako this past few days. Actually, nag-call out ako for 2 days. So, ang naging off ko tuloy is naging 10 days na ang off ko sa halip na 4 days lang. So, anyway, ano nga bang pinagkakaabalahan ko ngayon? So, the last time na nag-upload din ako is, I told you guys na mag-start ako magbenta o mag-start ako, magbenta sa Mercari or sa eBay. Well, ito ang update. It is, okay naman siya. I would say, I think 1 month na yun, no, nung nag-start akong mag-post sa Mercari. At first, wala akong benta, and then, after nun, one night na nasa work ako, may bumili nung camera na Sony na pang vlog, which is worth, actually, nung binili ko siya, it's worth $700. And then, that was 3 years ago nung nag-start akong mag-vlog. And then, hindi ko na siya nagamit kasi medyo mahirap gamitin yung Sony. Kailangan kong i-connect sa computer, upload sa computer. Wala akong time sa ganun. So, that's why I switched to another one, which is another Canon. But it's still the same thing. Kailangan din ng connect sa computer, whatever. So, that's why naano ko tong DJI kasi i-bluetooth lang sa phone ko and then doon na ako edit. Anyway, so, yung unang sale ko, kung saan ako napupunta, yung unang sale ko is yung camera, which is worth around binenta ko siya for $300 and nabenta siya. Tuwang-tuwa ako kasi, hindi siya tumawad or anything. Pero, kinabahan ako, guys, kasi alam nyo, tinignan ko yung profile niya sa Mercari and wala siyang review, wala siyang history na nag-purchase sa ibang tao, walang review yung mga seller, wala, as in, wala, clean, bagong profile. So, medyo natakot akong ibenta yung camera. And second na problema ko is first time kong mag-ship ng camera na may battery. So, kasi may law na bawal i-ship yung battery. Hindi naman law, parang kailangan may proper way how to ship the batteries. So, yung batteries nun. So, nag-research ako and then third na aking problema is how to pack it. So, good thing my husband helped me. We put in a bubble wrap. We removed the battery doon sa mismong camera para hindi siya mag-activate or something. So, yun. And then, after maybe 2 weeks, dumating yung parcel sa kanya or yung camera. Hindi siya kasi, in order for Mercari to pay you, kailangan yung buyer is re-review muna sa'yo. So, kung ano yung performance, packaging, yung mga ganyan-ganyan. And then, Mercari will pay you. Ang nangyari sa kanya, hindi niya ako ni-review. I mean, like nothing. Like, for 3 days. So, and then, on the third day, sabi ng Mercari, cannot complete daw yung transaction and I cannot get paid. So, sabi ko, na-scam kaya ako? Kasi wala talaga as in. So, ang ginawa ko, nag-contact ako ng Mercari. Kinontak ko yung Mercari and after 24 hours, yun, nabayaran ako ng $300. So, parang tuwang-tuwa ako kasi first time ko. Yung mga things lang na ando dun lang siya sa, sa closet ko for like how many years? 2 years na hindi ko siya ginagamit.
You know, and last time na ginamit ko siya is, I think, yeah, a year or 2 years. So, and then, hindi ko na siya nagamit ulit. So, kaya sabi ko, ibebenta ko. Actually, may isa pa akong camera na ibebenta. So, yun. So, yun. And then, this. And then, after nun, yung mga sapatos na benta. So, ang ano lang is, minsan, naiintindihan ko naman yung mga tao na siguro dahil na rin sa hirap ng buhay, you know, yung mamahaling sapatos, ika-counter nila, i-offer nila ng mas mababa, $50 less, ganyan. So, minsan, ina-accept ko na rin, or $30 less, kung reasonable naman yung, offer nila. Bawa yung mga kay Vivi na mga sapatos na hindi naman na nagagamit for how many years? Like 7 years or 6 years, you know, nabenta ko ng $13, yung Minimalista. Yan, yung Minimalista na sapatos, which is one time lang naman niya nagamit. And then nahanap ko pa yung ibang sapatos, ay yung mga order namin dahil magsisend kami ng mga packages. Actually 8 package, 8 ba? Tingnan ko nga kasi may nag-order lang this ngayong gabi. Tignan ko, ilang mga packages ang sisend ko. Medyo na, nga kami kagabi kasi ang daming umorder. Sunod-sunod sila. Tapos mga damit. So, kailangan na kinakabahan ako kasi na sila, nakapack na. So, kinakabahan ako. Baka may namali ako na damit sa isa. Tapos magkapalit sila. So, ito is, may umorder na isa. So, ang order ko na nasa, is, let me see. Kailangan kong i-send tomorrow ay 8 orders. Tapos meron pa akong nakapending na 8 orders na dapat i-send tomorrow. And then 9 actually. And then meron din akong eBay. So dun din ako kasi yung ni Phil naman, yung kanyang jacket is doon ko pinost. Pinost ko din sa Mercari and then pinost ko sa eBay. And then both are gaining views, pero sa eBay siya na benta for I posted for $250. Ang binili ni Phil yun 2 years ago for $398. So sabi ko, how much are you willing to sell it? Sabi niya $250 daw. And then may nag-offer ng $150 and I asked him, are you willing to let go of this jacket for $150? Sabi niya, okay. And then pinagkasya namin sa box. Ang hirap i-ship, ang hirap i-pack. Nagkakandaan kami ng nanay ko. And then guys, ang din kasi sa eBay, parang mas gusto ko ang Mercari. Actually, ang sa eBay, medyo nakakalito siya. Tapos, iniho-hold nila yung payment mo. And then, after that, meron pa may fee sila. So, pag bawa yung $150 na nabenta ko, babawasan pa nila yun. Tapos, babawasan pa ulit nila. So, tapos nagdagdag pa ako ng shipping kasi namali ako ng calculation ng shipping. So, yun din. Isa rin yun sa iisipin ninyo pag mag-ship kayo. Kaya bumili din ako ng pantimbang actually. So, yun. Medyo, syempre, hindi na buong $150 makukuha yun. So, ang gusto ko sa Mercari, kapag nagbenta ka ng $300 makukuha mo. Sa eBay, mababawasan pa ng mababawasan. And then, sabi naman nila, maraming scammer. So, medyo nakakatakot. So, ngayong gabi, may nag-order din kasi. So, nagprint ako ng label. So, kapag may umorder, meron silang, may magsisend sa'yo parang sa app, magno-notify sa'yo na may nag-order ng, ng nakapost sa listing mo. So, ang in-order niya is ito. Yung Osmo Mobile DJI Osmo Mobile 3 Axis. Ang ko sa dito, binili ko siya for I think $100. Kaso hindi ko siya kayang yun sa phone ko, sa Android ko. Hindi siya, I think, masasabi kong hindi siya kasya kasi medyo malapad tong phone ko. So, parang hindi niya kaya. Tapos, kailangan pang upload ng something. So, hindi ko nasabi ko, I'm not gonna, sweat it. So, hindi ko siya nagamit for actually, nasa akin na to for 2 years or a year siguro. So,
Complete package pa siya. Tignan nyo. Oh, nakaano pa siya. Oh, ayan. Nakaganyan pa. Meron pa siyang wristband. Lahat yan, kompleto pa. So, nabenta ko siya ng 26, actually binebenta ko siya ng 60, walang bumibili. Nagla-like lang sila, nagtitingin. So, ang binabaan ko siya, hanggang bumaba siya ng $28. Tapos, may nag-offer ng 25. Sila naman ang shipping. Sabi ko, let it go. Kesa nakatambak lang doon. Actually, nung last time, may nag-offer ng $10. Sabi ko, I cannot do that. $10 is too low. Sabi ko na lang, I cannot do that. Kasi naman, no, $10 for this. Siya nga nakita ko yung profile niya, yung benta niya na sirang MacBook is $190. Wala namang tumawad. Ba't ako tatawaran niya ng $10 dito sa bagong Osmo, no? So, hinintay ko na, sabi ko, di baling nakatambak lang doon. At least may bumili na ngayon, di ba? So, ang mangyayari ngayon, guys, ipapackage pa natin to sa isa pang box. And then, lalagyan natin ng padding para hindi maalog-alog. And then, isi-ship natin bukas. Nagpinrint ko na yung label na which is, sila na yung Mercari na ang may sagot niyan. Tapos, didikit mo na lang sa box and then send mo na. Ko na yung, hindi ko alam, teka, tanungin ko yung mama ko kung gising pa siya and kung pwede naming balutin yon. Okay? Wait lang. Okay. So, andito na yung taga-balot natin. So, ko na to kagabi kasi nga, hating gabi na nag-order. So, ganyan kaya. O, lalagyan pa sa ilalim. Sa gilid lang. Ganyan, oh. Lalagyan pa ng papel sa gilid. Teka. Ay, ito kaya. Ay, hindi. Wag yan kasi nag-react daw sa Teka, kuha akong papel. Ayan. Di ba yan yung hinihingi ng isang nakaraan na $10 daw? Ngayon, hindi ko binenta. may bumili na magkano yun? 25. Okay na kaya yung taas niyan? Hindi na kaya. Wala nang mababasa dito. Meron ba? Wala naman. Pero baka hindi. Okay na, hindi naman Ito, hindi nalagyan. Wag na. Kasi parang lubog siya. Papel na lang. Kuha pa ako ng papel. Na namin. Magtatanggal tayo ng mga kasi may maraming mga tawag dyan. Mga tawag dito? Serial number. Baka iyan ang nila ma-scan. Yan. Nare-recycle ko lang din yung mga box tsaka yung mga plastic na, nung nag-order kami, ganyan. Ayan. So, ayan. Yung tsinelas ko mauna ka na kaya. Mabigat, oh. Alin ba yung Honda? Binuksan mo na? Oo. Ayan, oh. Daming order. Ayun, isang plastic. Isang plastic, 2 box. So, mamaya magpo-post ulit ako ng mga damit. Damit naman na hindi namin nagamit. Matagal na panahon na nasa California pa kami. May mga damit ba na yun nasa Tarte? Ano ba yun? Sa Pilipinas pa yun? Ano ka ma? Yung mga Tarte na damit sa Pilipinas pa ba yun? Sa Pilipinas pa yun? Oo, ewan ko. Yun. So, matagal na 10 years ago na yun. Wala, sinasabi ko lang. Na mga bago yung mga binibenta. Tapos yung mga damit naman ni Bibi is naman yun. Pero hindi galing Pilipinas. Oh, pero hindi galing Pilipinas. Pero nasa Pilipinas pa kami nung nasa amin yun. Oh, pero hindi nagamit. May tag pa nga eh. Ngayon, yung kay Bibi naman na mga damit is ang naman kasi dun kay Bibi nung mga 3 years old ganyan, mga damit niya mamahalin.
Isang t-shirt naman na $60, ganun, 40. T-shirt lang yan, isang piece. So, yun, parang ano siya, yung maraming bumibili na mga tao na second hand kasi European ano siya, brand, tapos magaganda. Tapos hindi madaling masira. So, made in USA, ganyan. So, yun yung mga binibenta namin, mga damit ni Bibi. Hindi ko alam, tatlong ano pa pala yun? Bag. Mga damit niya. Hindi ko alam na ganun karami yung mga bag na ano niya. Ay, yung mga magagandang damit. Hindi ko alam na ganun karami. Ayan. So, let's go sa ano, post office. Naka-onti. Oh, yun. Tapos may box pa yan. Oops. I-send namin dito sa post office. Ida-drop off lang naman kasi may label na. So, let's go. Yan, na-drop off na namin yung mga item. Pagka-drop off mo, so sa Mercari kapag na-drop off mo na yung item, kailangan mong lalagyan mo siya ng ito, oh. Lalagyan, sasabihin mo isa-isa, confirm as sent. Ganon. Na na-drop off mo na siya. Yan. Tapos hihintayin mo na ngayon, na ma-deliver. Sana tama lahat ng mga damit na kasi ang dami. Pag pala marami, nakakalito din. So, ito ngayon ang bagong ano namin, hobby instead of vlogging. Kaya hindi na ako nakakapag ang tawag doon? Upload. Yan. Kasi na-busy. Kasi medyo mahirap, hindi na mahirap ka, ano ka siya, dapat yung pag picture ba? Detailed. Dapat titignan mo kung may butas yung damit kasi kailangan mo i-declare yun. Kasi kapag hindi, mag-aas sila ng refund. Tapos i-hassle pa, parang ganun. So, ayoko ng yan. So, yan. Pending lahat to. 5, 6, 7, 8, 9. Lahat is 11. Lahat ng mga items o orders na hinihintay kong mabayaran ako. So, yan. Sa eBay, dahil bago ako, so I don't know kung paano sa eBay, kung mag-aano ba siya, kung mag-update ba siya na na-send ko na siya. Parang ganun. Hindi ko alam eh. Shipped. American Giant. Tingnan nga natin. Ayun, nakalagay na dito. Lagay, shipped. Ayan o. Automatic na. Sa eBay, automatic na siyang maglalagay na shipped. Yan. Yun. So, ayun. Yun lang. So, ito yung bagong, parang sideline ba? Hindi naman siya easy money kasi medyo matagal din siya na naka-ano sa website, naka-app, Nagkataon lang, I think that Friday, siguro walang ginagawa yung mga tao, nag-scroll window shopping sa phone, nakita nila yung mga ano, and yung algorithm, dahil busy yung page, tumaas ng tumaas. So, maraming tao ang nakakita. And then usually may mga ibang tao na tumatawad. Tumatawad sila. Tapos meron namang hindi tumawad. Katulad ng camera na nabenta ko, hindi siya tumawad dun Tapos pero yung mga ito, yung mga kadalasan sila may tumawad. Meron pa nga naglagay yung damit na maganda na yellow. Ang binibenta ko is ano siya, 20. 18 yata, 18. Tapos yung bag na pink na yung magandang mini bag na mahalin, 30. Gusto ba naman niyang bayaran $25? Kinounter ko, hindi ko ina-accept. Masyado naman yun. Tapos pag tinignan mo yung page nila, nagbebenta din sila. Ang benta nila, ang mamahal, 30 na. Ay, yung mga ganun. Tapos sa akin tatawad ka, 'di ba? Hindi maganda. Pero kagabi may nag-message naman. Yung sapatos ni Danica na isa. Ay, sinabi ko na, no? Hindi. May nag-message. Sabi niya, i-hold daw yung sapatos na yon. Kasi daw, hinihintay daw niyang mabayaran siya. Kasi yung fund sa Mercari, yung mga tao na nagbabayad, napupunta sa Mercari, dun sa page. And then, pwede mo siyang gamitin para makapag-shop ka or something, makabili ka din sa Mercari. So, sabi niya, hinihintay lang daw niya yung isang buyer na
mag-rate sa kanya para mabili niya yung sapatos. So, sabi ko, I can hold it until Wednesday, don't worry. Kasi hindi naman, hindi naman ako desperadong. So, syempre pag, intindihan mo yung tao pag may gusto siya, 'di ba? Parang gusto mong ganun kasi ko pag may gusto kong message yung seller na i-hold. Pero ibang seller hindi sila ganun ka-accommodating. Ako naman very understanding naman ako sa mga ganun. 'Yun. Siguro kung may full-time job mo to tapos dapat makabenta ka siguro ng marami sa isang araw, no? Para makasustain ka ng for living. Ano lang to, hobby lang. Oo. Yung iba kasi nung COVID, during COVID, napanood ko kasi bago ako mag-start. Napanood ko, nag-aano sila online. Doon na yata dumaming nag-online seller. Tapos doon kasi, di ba, walang lumalabas. So, bili lang sila ng bili sa online. So, merong iba tumigil sa pagtatrabaho, tapos nag-online seller lang. Tapos na-sustain nila. Tapos ngayon, syempre, siguro pag ng panahon, nawala yung COVID, So, wala na masyadong bumibili online. So, doon napapanood ko rin saan bumaba daw yung mga bumibili. Pero seasonal din siguro dahil magte-Thanksgiving tapos Christmas, tignan natin yung ganon. So, anyway, medyo na-addict ako sa pagpunta sa Goodwill. Kung ano na tuloy nabili namin na dami ko pang ipopost. Sabi ko titigil na ako kasi dumadami yung gamit sa bahay. Tapos, ngayon naintindihan ko na yung yung tawag doon, yung napinapanood nating vlog no, yung dumpster dive-in. Naintindihan ko na ngayon yung nararamdaman nila kapag may nakikita silang dumpster ba yun? Na gustong kalkalin, tignan kung ano. Kasi parang ganun yung naanong ko pag nakakita ko ng Goodwill, kaya ng flea market, gusto kong puntahan. Tapos kalkalin yung mga pero di naman pang Goodwill yung binenta. Yung mga binenta. Hindi pang Goodwill yung, personalized, mga personal items yun, na mga damit ni Vivi yun, na mga hindi na nagamit for years, mga 3 years na, 4 years na mga hindi niya na nagamit. Yung mga damit na yun. Tapos yung isa, hindi siya gamit na gamit. Magaganda pa yung tela, hindi nga faded eh. So, mura ko lang siyang binenta, 20. Pero pag binili mo yung brand, yung mga nasa 60, $50, ganyan. Binenta ko lang siya 20. Minsan tinawaran pa nila ng mga 15, ganyan, tinatawaran nila. So, yun. Tapos yung isa yung DJI Access nga. Kasi nga, yun hindi ko na siya nagamit. Hindi siya kasya sa phone ko. So, yun lang. Bago yun. Bagong-bago. May box, merong USB, merong lahat meron siya. Dust bag, So, yun ang doon. Yun. Tapos marami pa akong ibebenta sa bahay na mga hindi, nakakalat lang ba? Nakatago. Katulad nung relo na binili ko COVID time. Ilang taon na yun? 4 years na. Philips Time. Nabili ko siya ng $1,000. So, bibenta ko na lang siya kasi hindi ko siya nagamit kasi malaki pang lalaki ata siya. Kala ko pang babae. Kulay white? Kulay black. Parang ceramic. So, yun. Bibenta ko. Hindi ko alam kung magkano. So, yun lang. So, pupunta kami ngayon sa H-Mart. Yun lang ang bagong ngayon. So, kung nag-iisip kayo na mag-resell, pwede din. Try nyo magbenta sa online. Parang lang, pampalibang oras, pero may commitment ka din kasi kailangan within 3 days i-send mo yung item. Yun lang. Okay, thank you for watching. See you in the next vlog.